God bless you, ating beloved preacher Mario Ryan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, maminamahal, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pag-ibig. Habag at awa mo sa amin, Lord, to the first leading prayer. About dearly beloved of Bonmiles, Wilson Almeida, and proper loving God, Lord, thank you so much. That you bless to be part of this service, Lord, from Joyful Solim, the song of the choir, children, youth and singles, the dolls and finest, and the testimony that we hear, our beloved brethren, thank you so much, encourage us, Lord, to serve you, Lord, faithfully, because you are true God, a living God that we serve, Lord, to the personal pastor, anoint them, servant, deliver in the midst of the truth. Lord, the brethren, abayin Satan cast out in Jesus right now, Lord. In Jesus' name, amen, praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, our dearest Savior, and give the all honor and respect to our dearly beloved of all evangelists, as well as Almeida, the end-time prophet of our loving God. And when us remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved Stan Pastor, Lina Almeida and all beloved children, and the whole blessed Almeida family, and I get the grip also, my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat mo ng mga webcast viewer natin na nanood ngayon sa buong bansa, buong daigdig, maragandang araw po siya. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord. Sino pong pinagpapala? Sumigaw ng praise the Lord. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit tayo pinagpapala? Dahil totoong anak tayo ng ating mahal na Panginoon. At tatagpuan natin totoong Diyos nating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Holy Supper natin yan. Dahil magtagal. So, ang ating pag-aralan sa araw na to is the power of determination. The power of determination. Ano bang ibig sabihin ng determination? Ito po, the fact that you have dream does not necessarily mean that you fulfill your destiny. But in order to fulfill your destiny in life, you need more than dream or vision. And there are other determination, dedication or commitments, focus or direction, discipline, etc. So I'll be speaking to you the one of these elements, which is, I have titled, the power of determination. Lahat ginawa na natin, ating mga dreams, ambition, na dapat to fulfill our possible destiny, determination, dedication, and commitments, the focus or direction, discipline of ourselves, ito lahat, isa lang ka-elemento ang napapasakop dito. Ito po'y the power of determination. Kaya kung wala kang vision, wala kang plano, wala kang commitment, dedication sa buhay mo, or focusing on the direction of your life, at disiplina, wala ka pong determinasyon sa buhay mo. Kaya hindi mo malaman kung saan lang pupunta because wala kang focus, wala kang direction, wala kang dedication, commitment sa buhay mo to fulfill your destiny, the possible destiny of your life. So ang buhay mo pag ganun-ganon lang. Wala kang sapat na plano. Kaya pag lahat ito ginagawa mo, pinaplano mo, isa lang tong elemento nalagay sa isip mo at sa puso mo. Ito po yung kapangyarihan ng determination. The power of determination. Amen ba? Determinado ba kayo? Tatlo lang naman nag-amen. Determinado ba kayo na mapalangit kayo? Yun ang ibig sabihin. So ibig sabihin, we have the target and focus and we have the power of determination. Bakit nandito tayo? Sumasamba tayo, nang natili tayo sa Jesus Miracle Crusade. Because we prove in ourselves that we have a determination. The power of determination. Nga kung magpatuloy tayo dito, sigurado pagdating ng panahon, langit ang ating pupuntahan.
At ngayon pa lang, sa lupa pa lang, wala man natin naabot ang langit. Dito po, our dreams and plan and ambition ay natupad na po sa ating buhay. Dahil bakit? Nakamit na po natin yung mga pagpapala. Pinagpala na tayo. Amen? Sino hindi pinagpapala? Taas yung kamay. Lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Pinagaling yung karamdaman natin. Binago yung buhay natin. Pinagpapala yung ating trabaho, yung ating negosyo, everything. Ating buhay ngayon, pinagpala tayo. Tinugon ng Diyos ang ating panalangin. Because we have the power of faith and determination in serving the Lord. That everything we ask, lahat na gagawin natin, hingiin sa Diyos. We know and believe. Mga minal, yan po ay pakinggan ng Diyos. At yan po pinakinggan ng Diyos. At binigay sa tinupad ng Diyos sa atin. Tinugon ang ating dalangin. Lahat tayo pinagpala ng Diyos. Hindi tayo binigo ng ating mahal na Panginoon. He never fails us. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Lahat tayo naging overcomer. Bakit nagkaroon tayo ng determinasyon? Dahil ang Diyos na sa puso po natin. Kindly pakibasa 1 John chapter 4 verse 4. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang Juan, kabanata 4, ang talata ay 2. 4. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Kung sa English pa, we are of God, little children. We have overcome them because greater is He that is in you than he that is in the world. Maging matagumpay tayo, madaig natin ang sanglibutan. We overcome. Yung awit ka na sa choir. We overcome. Matagumpay at madaig natin ang gawa ng kaaway sa libutan. Bakit po? Mas dakila at malaki siya na sa puso natin kaysa sanlibutang ito. Greater is He that is in you than he that is in the world. Sino yon? Ang Diyos Espiritu na nanahan sa puso natin. He is greater is He that is in you than he that is in the world. Mas makapangyarihan tayo dahil ang Diyos ay sa puso natin. Kaya we have overcome, madaig natin ang temptation, problema, trials, tukso, problema, kahirapan sa lupa. Bakit? Mas malaki at dakila ang Diyos na sa puso natin kaya sanlibutang ito. Bakit nagkaroon tayo ng power of determination? Because may Diyos na makapangyarihan na sa puso natin. Greater is He, ang Diyos, that is in us sa atin, than He that is in the world. Nga siya dito sa sanlibutan. The God of this world, wala siyang kapangyarihan laban sa atin. Dahil bakit po? Mas makapangyarihan ang Diyos sa puso natin kaysa Diyos sa sanlibutan. See, we always overcome. We have overcome them. Sickness, problems, trials, kahirapan sa buhay, ma-overcome natin. Kaya manatili tayo dito dahil ang Diyos natin kasama natin. Everybody say, praise the Lord. There's nothing that can stand between you and God because greater is the greater one is in you. It may seem that the beginning that you are losing ground, but don't give up. For God is in your side. Wala daw makatayo laban sa atin at sa ating mahal na Panginoon. Kaya mas dakila siya na sa atin. Sa umpisa pa lang ng ating buhay, sabi natin, talo tayo. Natural, that is nature. Eh, sabi nga dito kanina, hindi po mawala yung problema, trial sa buhay natin. That seems the beginning that you are losing ground. Sa umpisa ba, parang natalo tayo? Dahil bakit? Nag-experience tayo ng trials. Di ba? Di ba? Panginoon, parang
Talo, parang yung experience that not losing ground. Bakit may karamdaman ako, Lord? Bakit binigyan mo ako ng karamdaman? Bakit may karamdaman yung beloved ko? May karamdaman yung anak ko? Bakit may problema kami? Bakit naghirap kami? Hallelujah. It seems that at the beginning, that you feel that you are losing ground. But the Bible, that sabi dito ng author, but don't give up. But don't give up. For God is in your side. Huwag ka mag-give up. Huwag mo surrender. Huwag mo atras. Kaya ang Diyos, kauban nato sa ating luyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. There's nothing that can stand between you and God because the greater one is in you, is in us. At it seems that the beginning that you are losing ground, but don't give up, for God is on your side. Huwag kang mag-give up. Huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, be not dismayed. Do not fear and be not dismayed. Huwag kang matakot. Huwag kang manglulupay-pay. Kasama mo ako, I am with thee. I will help thee. I will uphold thee with my right hand o my righteousness. Hawakan kita sa aking kamay. Hallelujah. Itayo kita. Tulungan kita. Kaya don't give up. For God is on our side. Narinig ko yung mga testimony. I'm so blessed to hear your testimonies. May dumating trials, problema, sakit sa atin, still, natili pa rin tayo. We never give up because our God is on our side. Kasama natin ang Diyos. The greater one is in you. Ang pinakamalaki sa lahat na Diyos na sa puso natin. Walang mga talo sa atin. Wala mga tumbas sa atin. Wala makabihag sa atin. Wala makaagaw sa atin na kaaway. Dahil kasama natin ang Diyos. Siya sa puso natin nananahan na nakatira. Don't give up. For God is on your side. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Amen ba? Isipin niyo palagi, ang Diyos kasama natin. Kasama natin ang Diyos. The greater one is in you. The greater one is in us. Don't give up, for God is on your side. Katabi mo palagi ang Panginoon, kasama natin, kahit saan tayo pupunta. Sabi ni David, di ba? Though I walk through the valley of death, I will fear no evil. Kahit lalakad ako sa gitna ng kamatayan, hindi ako matatakot di ang Diyos kasama ko. I will fear no evil, for thou art with me. Even I'm walking in the shadows of death. Hindi ako natatakot dahil Diyos kasama ko. Sabi ni Jacob, even when I cross to the fire, tatawirin ko yung apoy, tawirin ko yung ilog, dagat. Ang dagat hindi maglunod sa akin. Ang apoy hindi magsunog sa akin dahil ang Diyos kasama ko. Shadrach, Meshach, Abednego, 3 Israelites people. Sabi ng hari ni King Nebuchadnezzar, pag may magtumunog ang trumpita ko, lahat ng mga plauta, lahat ng instrumento, kailangan lahat ng tao makarinig sa buong daigdig. Luluhod sila sa ribultong pinagawa ko. Pa hindi sila lumuhod, magtirapa. Lahat sila hulihin, ihagis ko sa hurnuhan nga grabe kainit. 7 times pinainit ng hari. Nung nagtunog ng mga tanan ng instrumento, sabi ng Chaldeans, mga marites, mga marisol, hindi man na mawala sa Kristiyano, may naagi na. Saan din sulod simbahan na may mga marites dire? Na may mga marisol dire? Gusto niya itudlo ko? Hindi ba lumang ko kung sino marites dire, marisol? Pero hindi ko lang itudlo, kaya basi maulo ko. Amen? Sa panahon ni Shadrach, Meshach, mayroon din mga marites, marisol, yung Chaldeans.
Mahal nga rin, may 3 doon. Mga Hudyo. Hindi nakinig sa mga music mo. Hindi numuhod sa ribulto mo. Gabi-galit halit. Patawag! Tinawag silang 3. Shadrach, Meshach, Abednego. Totoo ba, Shadrach, Meshach, Abednego, hindi ka lumuhod sa aking ribulto na pinagawa ng natinig yung aking mga instrumento lahat? Opo, hari. Hindi ba kayo natatakot? Nihagis na kayo sa udnuhan, mainit, mamatay kayo? Anong sagot ng 3? Mahal nga hari, kailangan malaman mo to, na kahit anong gawin mo sa amin, malaman mo kailanman hindi kami luluhod sa ribulto mong pinagawa. Dahil may Diyos kaming buhay at totoo kasama namin. Kung ugaling man hindi niya kami iligtas, dapat malaman mo, hari, kailanman hindi kami luluhod sa iyong ribulto na pinagawa. Yan ang the power of determination. Nagalit ang hari. Painitin yung urnuan 7 times. Galit na galing, grabing nagbabaga. Apoy. Hulihin, itapon sila. The Bible said, nung tinapon silang 3 sa loob ng hurnuhan, sabi ng Biblia, yung naghagis na mga tao, silang nasunog pati mga damit. Pero silang 3 pinasilip, tiningnan mo, kung litson na ba? Sabi ng mga tao niya, Mangyari! Nakaluhod sa loob ng urnuhan. 3, naging 4 na sila. There is nothing that can stand between you and God, because the greater one is in you. Don't give up, for God is in your side. Pagtingin nila, buhay yung 3, lumuluhod, nanalangin, nagpupuri. May kasamang isa. Sinong isa? Katulad ng anak ng Diyos. Sinamahan sila. Don't give up, because God is in your side. Samahan tayo ng ating Panginoon, ang Diyos makapangyarihan, na sa puso nan kasama natin, mga minamahal. Sa umpisa, makita mo, you are in the losing ground. But sabi ng Biblia, don't give up, for God is in your side. Linigtas sila ng Diyos. Ipakuha silang 3. Lahat ng mga Chaldeans, yung mga Marites, mga Marisol, nanira sa kanila. Silang pinagtatapon sa hurnuhan. Sabi ng Biblia, hindi pa nakaabot sa loob, sunog na lahat, pati mga damit. Pero ang 3 Israelita Kristiyano, buhay na buhay. Sino ang tatakutan natin? Ha? Bakit matatakot tayo? Mag-give up tayo? Problema, trials? Wala po. Ulitin ko, don't give up, for God is on your side. The greater one, who the creator of the universe, our only God, His name is Jesus, is in your heart. Nasa puso natin. Hallelujah. Wala dapat tayong katakutan. Palakpakan natin, Diyos. Everybody praise the Lord. Pero ito po, bantayan lang natin. Bantayan natin. Dahil sa ating kapaligiran ngayon, sa buong daigdig, the Bible say, maraming tao ngayon ginagamit ang salita ng Diyos. Nangangaral ng Ebanghelyo. Pero hindi totoong sincere at pag-ibig ang dala. Ano yung dala? Philippians chapter 1, verses 15 up to 17. Pakinggan yung salita ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Huwag kayo patulog-tulog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 1, ang talata ay 15 hanggang 17. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo, at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. 16. Ang isa ay gumagawa nito sa pag-ibig,
palibhasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. 17. Datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Palakpakan po natin, Diyos. Ito pong ingatan natin. Bantayan natin the power of termination. Dahil minsan, marami nangalang Ebanghelyo. Maraming preacher, magaling mangaral. Pero bantayan nyo, ano bang kanyang pinapangaral? Amen? Ang isa'y gumagawa nito, 15. 15. Tunay na ipapangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian. Ano ibig sabihin ng kapanaghilian? Tagalog yan. Sa English yan, in B. Sa Bisaya yan, ano siya? Kasina. Kasina. Nagwali, nalakas kasina lang. Amen. Bakit si Brandila ba marunong magwali? Kami rin. Nasina lang. Bantay mo sa nagawali na nasina lang. Inbi, nasa Bible. Ha? Ang uban naman, nagwali Kristo kasina o sa pagpalabaw-labaw lang, pambug-hambog ra. Ha? Magaling ako. Magaling po ko yan di. Pagpalabaw-labaw ra, pasabihin preacher din, apan ang uban gikan sa maayong kabubuton. O niya kamo sa maayong kabubuton. Kini sila naghimo ni ini, gikan sa gugma, kay maayong kabubuton man. Kay nasayod sila nga ako, gibutang dinhi, aron sa paglaban sa maayong balita. Dapat yung totoong preacher, tumatayo sa pinaglalaban niya yung totoong doktrina. Totoong standard ng church, totoong pangaral. Hindi yung puro lang kasina, puro palabaw-labaw, puro kahambugan lang, puro paninira. Dapat sa maayong kabubuton, may pag-ibig. Dahil sabi ni Pablo, kaya alam nila nandito ako dahil mo dipinsa ako at bumarog sa maayong Ebanghelyo. Dipinsahan ko, ipaglaban, gibutang ako dinhi aron paglaban sa maayong balita. Ngayon, pag mulabang ka sa maayong balita, ituro mo yung tamang doktrina, tamang standard, sabi na na, stricto. Stricto, sabi, stricto kayo. Kung mabasa mong Biblia, walang preacher nga stricto. Ang ginawali niya nga Biblia, stricto. Ang Biblia, ang stricto. Dapat ituro ng preacher ito, hindi sa kasina, pagpalabang, hindi, sa maayong kabuton, kay ipaglaban niya ang maayong balita. Kung anong standard sa Diyos, anong kalooban ng Biblia, ituro niya. Hindi ulog-ulog, bula-bula, paninira para siraan ako. Sabi ni Pablo, may kadugtong yan. Sa 17. Nakasulat yan. Ang nauna nagsangyaw kang Kristo sa tinguha nga pagpalabaw. Tanawa. Dili minatud-anon. Nandungog niyo ba? Dili maminutud-anon. Kaya nagunahuna sila sa pagdugang o kasakit sa akong pagkabinilanggo. Wali-walis na para siraan ako, dauton ako, pagdugang kasakit. Kung sa English pa, to add affliction in my bond. But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Iba, nagwaliwari ng gugma, brad, hindi sa among gugma, brad. Dito sa Cotabato, nag-preach ako sa Carmen Cotabato. Sabi ko, mag-ingat kayo. Kasi kung minsan, dumalo kayo sa mga outstation,
Pag nakita nila nga nakapurma ka mo, pogi ka mo, naka-Amerikana, nakabarong, lalo nakaparking yung mga car yan, may mga wheels ka mo. Lalapitan ka mo ng mga preacher, Brad, praise the Lord, taga saan po kayo? Pag sabi nyo, ay, taga Carmen Cotabato, sakop ng city. Ha? Hey, Brad Andy. Alam mo? Mag-isip ng kapatiran, bakit ano ba si Kuya Andy? Stick to yan. Bitinon, anong stick to? Pag may dugtong pa yan, kusog mangwarta na. Di ikaw na kapatiran, magano utok mo? Imbis nagsimba ka dito para ma-revive, inakausap mong preacher, nagano ng utok mo? Pag uwi mo sa inyong bahay, hindi ka na makauna-una. Gapangwarta pala si Kuya Andy. Stick to. Libong na ulo mo. Madaot na. Mauna yung ni Pablo, ang iba nagwali sa kuno gugma. Diri Brad, gugma diri, gugma. Gugma diri. Ngayon, yung salitang gugma, stricto, may ibig sabihin yan, pakinggan nyo. Kung ikaw nag-preach ng stricto, nga nasubay sa Biblia, yung tamang pag-ibig, gugma. Kung alam mong standard ng Biblia, hindi mo tinuturo dahil baka masakitan sila, yun ang gugma mong piki. Plastic po yun. Pero kung may pira na kapatiran, ayaw-ayuhan mo, siraan mo pa si Brandy. Para ano? Doon na magsimba sa inyo? Para makapira ka? Sino ngayon ang napamira? Ako o kayo? Baliktad. Dito tinuturo ko yung tamang pagbibigay. Magbigay ka, sobra sa insakto para pagpapalain ka. Ngayon, ginawa nyo to, di pa yung pinagpapala yung negosyo, pinagpapala yung trabaho nyo, lalo makapagbigay pa kayo ng malaki sa church. Makatulong ka mo sa church. Maraming pangailangan ng church. Yung ilaw namin ngayon, 48,000. Hindi ko maintindihan. Last month, 44. Ngayon, naging 48,000. Sabi ko, wala niluluko tayo ng reader. Baka sunod yan, 60,000. Patay na tayo. Sabi ko, magpa-submitter lang ako siguro para mag-iba yung pangalan. Buti yung tubig namin dati, tag 8,000, 10,000. Sabi ng reader, Sir, i-calibrate natin yung meter, baka may leaking. Sabi ko, sige, tingnan natin. Yung tubig, mabuti, honest. Alam mo ngayon, yung tubig namin, tag 3,000 na lang. Yung aming ilaw, pinalitan na yan, pinalitan na. Lalo lumaki. Yung inapangwarta ko sa inyo, di maubos lang sa kurinte. Wala na kami makain dito. Ibig mo 48,000, di wala na makain yung mga worker dito. Pero si Saudi, kahibulungan, malaki pa sa akin. Ibig sabihin, hindi kinukulangan ng Diyos. Sobra-sobra pagpapala. Dahil bakit nagtatapat, nagbibigay kayo ng tama at isobra sinsakto, hindi po namimira tayo. May kabatiran, pinagpalang negosyo, nagbibigay sila. Ngayon, sabi ko, ibigay natin yung binibigay nyo dahil desire nyo magkaroon ng bagong service ang church. Di ngayon, loobin ng Diyos, sabi ni si Chiki kanina, nag-deposit na tayo. Hinihintay na lang yung sasakyan galing ng Mars. Saan galing? Ha? Galing ng Japan. Anak ko, Mars, dugay magtabot yun. Amen. Pagaling ng Mars sasakyan mo, hindi basta-basta. Spaceship yun. Mas matindi. High-end masyado. Gagalupad man. Amen. Di kung yan ang service natin, Cagayan to Cotabato, guro, 1 minute lang. UFO ang labas, UFO. Amen? Everybody service the Lord. Di kayo ang kapatiran, lalo kayo pagpapalain dahil ginagamit namin yung binibigay nyo sa church. Hindi po sa amin personal. Kinaklaro ko lang, kasi maraming detractors Ibasahin mo nga sa 18. Ayun tama, 16, no?
The one preached Christ of contention. Ano yung contention? Ha? Pagtalo-talo, pagdidibate. Yan. Nagmamalabaw-labaw. Yan, no? Palibas ay nalaman na nga, aglagay ako dito upang isang alang kong ibanghilyo. Labanan kong ibanghilyo. Amin ba? Yan, no? Ang isa gumagawa nito sa pag-ibig. Palibas ay nalaman na ako'y nalagay sa pagsasalang, sang-alang ng ibanghilyo. Sang-alang, ibig sabihin, dipinsahan ko ang totoong ibanghilyo. Ipangaral ko. The honor of love, knowing that I am set to defend the gospel. Amen ba? Para lahat kayo pagpapalain ng Diyos. Amen ba? Kaya yung mga nagpapresya na puro kasina, envy, contention, palabaw-labaw, hinambog, kaya lahat paninira. Hindi, kulba yan. Anong kulba? Kulba mangaral. Kulba magtudlo. Hindi yung kulba nga makapatay. Alam mo, kulba, Brandy, ano ibig sabihin yung kulba ako? Magpatay ko ng tao, manipa, ano ba? Kaya kung dagdagan nila yon, nako, paninira yon. You're destroying your co-preacher. Dapat you preach with love and sincerity. Magmahalan tayo. Amen? Hindi tayo magsiraan. Pero kayo, pinangaral ko sa inyo para makabantay mo. Dahil di maiwasan yan, marami sa labas ka makita. Kahit katabi mo sa upuan minsan. Sulsulan yung isipan mo para tanggalin yung power of determination mo. Preach mo ngayon, sinisiko ka. Maniwala ka niya sa preaching, Brandy. Kayabangan yan. Wala yan. Mapapabilib lang yan. Totoo yun. Kaya yung Diablo, tuso. Okay lang sarapan, makita ko nga, hindi siya nagapanguhit. Diyan sa likod, hindi ko man makita. Baka nagaganunan kayo dyan. Amin ba? Amin ba? Wala yan, Brad. Wala yan, Brandy. Mga minamahal, sabihin ko siya ng prangkahan. Kami nga mga manggagawa, tinawag kami ng Diyos, galing kami sa wala. Abang lingkod niyo po ako, may tinapos ako. I am a graduate of Bachelor of Science in Marine Transportation. Nautical po ako. My wife, graduate po sa AB po yun. Hindi naman sa magbayabang. Puro kami mga may diploma, tapos kami sa eskwela. Mga bata namin, mga tapos yan. Pero wala kami nagmamayabang. Pinayaan namin mga trabaho, kurso namin, nag-worker kami. Galit yung mama ko, kapatid ko, nasiraan ka ng ulo. To, graduate ka, sakay ka sa barko dahil para makatulong ka sa amin. Hindi ko pinansin yon. Ko bahala, nanay. Ang Diyos pagpakain sa atin. Nag-worker ako. Dumaan ako sa gabing kahirapan. 1984, na-save po ang abang lingkod nyo. Dumanas ako ng grabing pagsubok. Wala ko matirahan sa Manila. Bit-bit ko bagpo, bawat simba. Malipay ako, matuwa, may kapatid mo hagad sa akin, doon ako patulugin sa kanila. Pantalong ko, 2 lang, butas pa. Damit ko wala. Mga long sleeve ko, bigay lahat ng mga kapatiran. Lahat, sila nagpapakain sa akin. Hanggang araw-araw, magpupuri ng oras fasting, nangaral ko sa ospital, hanggang nag-testify ako sa church. Hanggang ito, ang pangaral ko, wala akong makain, nagpapasting ako, marami na kong hospital, gumaling karamdaman, na-recognize ako ng beloved pastor, Mama Dir. Di Bible study, ang anak, atong kapatid, parehas sa ginagawa ng mga pastor, pinapahinto yung basketball, grabe pangaral. Dito ako na-recognize. Sabi ng mga Pastor Brian, halika, huwag kang mag-alala. Araw-araw mangaral ka ng Ibanghilyo, bibigyan kita ng blessing. 1984, 86, 85, ang blessing namin, 20 pesos, 30, grabe katuwa namin. Buhay ko sa aming bahay, apartment namin sa Quiapo. Iniwanan ko ng mga pinsan ko, 500 a month, sa gamay lang, maliit na kwarto. Sabi ng may-ari, Brad, 5 months ng bahay mo lang bayad. Sunod na buwan, 6 months, paalisin ka na namin.
Sabi ko, huwag mag-alala. Nood na buwan, darating ang aking pinsan na kapitan, bayaran kita lahat. Tandaan mo ha? Sige. Sunod na buwan, sana yung bayad, hindi pa dumating. Kasi nabriya sa dagat. Nagsinungaling pa ako. Sige, 6 months na. Sunod na bulan, 7 months na. Sana! Sabi na Brian, hindi, malapit na dumating sa Puerto. 8 months, sana! Dumunggo na ba? Wala, hindi pa nakababa, di walang Coast Guard. 9 months na! Sana ang pinsan mo? Nako, naloko sa pantalan, na-hold up. Sabi na mayari mo, sinungaling ka ha? Hindi ako nagsinungaling. Totoong sinasabi ko na wala akong ibayad sa'yo. Malis ka na! Sumamba kami. Pag-uwi ko ng Sunday, langkalak ng pinto ng kwarto ko. Lahat na gamit ko, ang nilalagyan ko lang karton. Pinaglalabay doon. Ang dala ko kasi overnight karton, hindi overnight bag. Tinapon niya. Maliit lang. Alis ako. Bit-bit ko yung bag ko. Samba. Sabi ni Brother Bill Sinet, taga Bacolod, Baran, umiyak ako sa testimony mo. Wala ka palang matirahan, wala ka magkain. Doon ka lang sa bahay. Kupkupin kita. Aalis ako sa kwarto ko maliit, paghanap tayo ng malaking kwarto, isama kita. Sabi ko, 16 years ka na sa room mo, alis ka pa. Pati yung may-ari nagulat, ano nangyari sa iyo, Mel? 16 years ka na sa amin, walang problema, kita alis sa ngayon. Saan ka pupunta? Ginamit ng Diyos para lang sa akin, isama lang ko doon sa kwarto. Ginamit siya ng Diyos. Nagtatrabaho sa Motolite Battery. Barandi, hindi po ako ng Diyos sa iyo. Grabe yung testimony ko. Glory to God. Yung bag niyang malita, napakaraming long sleeve, uso pa sa unang panon, Golden Award. Binigay lahat sa akin yung mga long sleeve, 10 piraso. May brown, may pula, may green, grabe pogi na ako, samba ko. Sabi ng isang preacher sa Manila, Andy, matindi yung mga long sleeve mo. Wala ka namang pira. Saan mo ginawat? Ang bira ka naman, Kin. Ano tingin mo sa akin, magnanakaw? Bawal magnakaw. Sabi ko, may kapatid ng ginamit sa akin. Hindi ko maniwala. Sabi niya, ilang piraso binigay sa iyo? 10 niya. Ibigay yung 5 sa akin. Hindi man may iwasan yun. Mayroon talaga mga maritis. May mga marisol. Amen. Sa una pa yan. May bulpin ako dito, parkir. Binigay ng kapatiran. Sabi niya, wala akong bulpin, Lord. Hallelujah, salamat sa bulpin, Lord. Jesus name, sabay kuha sa akin. Pinag-pray ko na, sa akin na yung bulpin mo. Mayroon din pala mga Kristiyanong swindler. Amen. Subukin ka lang. Experience ko po yan. Nagtapat kami, naglingkod sa Diyos sa habag at awa ng Panginoon. Maraming intriga, chismis, storya dumating sa isipan ko, hindi ko pinansin. Inisip ko yung pagkatawag sa akin, binago ang buhay ko, pinagaling karamdaman sa baga, nagpatuloy ako. Dahil sabi ni Pablo, maraming detractors. Sabi ni Pablo, maraming nagangaral na grupo pag-ibig na alam nila ako'y magsalan sa ibang dipinsan ko, ibang totoo. Kaya itong mga tao, magbigay lang ng dagang kapigatian sa akin. Na iniisip nila, dalhan ako ng kapigatian sa akin mga tanikala. Dagdagan lang yung problema, dagdagan lang yung pagsulay. Wala na akong pera, perapan pala ko. Sabi ni Pablo, datapot itinanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Yon, divisyon, kampi-kampi. Hindi sa pagtatapat, hindi sincero. Na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Bigyan ako ng problema. Sabi ni Pablo, nakasulat na pala na sa Biblia. Ito mga tao ito, anong tawag siya sa Biblia? Pakinggan nyo ito. Philippians chapter 3, verse 18 up to 19. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng taga Pilipos, Kabanata 3, ang talata ay 18 hanggang 19.
Sapagkat marami ang mga nagsisilakan Maraming susilakan. na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, Na may pag-iyak, sabi ni Pablo. na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo. Sila ang mga kaaway sa cross ni Kristo. Tungga paninira. 19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Ngayon, ang kinakinatan, punta nila, kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ang kanilang Diyos sa tiyan lang. Tiyan lang. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Ang ilang kapurihan, papunta lang sa kahiyaan, mapahiya lang sila. Na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ang ilang iniisip, pang lupa lang. Earthly things. Ito mga preacher nga mga karnal. Earthly, pang lupa lang. Kaya ang kainatnan nila, kalaglagan. Kahiyaan. Sabi nito, for many walk, of whom I have told you open, but now I will tell you, and now I will tell you, even weeping, umiyak pa si Pablo, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is in their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Muti mga tao, hindi ka, pangwarta. Ang ilang Diyos sa tiyan, puro kaon lang, puro payaman lang, puro pakwarta lang, ganon. Binabaliktad pa nila, nakita pa doon ka pangwarta, nga silang ka pangwarta. Nasa Bible, ito mga tao to nangangaral, ang ilang katapusan ay kalaglagan, whose end is destruction, whose God is in their belly, ang Diyos nila sa tiyan, and whose glory is in shame, ilang kaluwalhatian papuntang kahiyaan, humain earthly things, ang ilang isipan, puro panglupa sanlibutan. Dito sa ato, tabang sa Diyos. Ang Diyos natin dito sa langit, hindi sa ating tiyan. Ang Diyos natin na sa puso natin, hindi sa ating tiyan. Amen? Kung lumaki man ang tiyan ko, baka sabihin nyo, si Andy, puro lang kain yan, ang Diyos sa tiyan. Salamat ka na mo, lumaki ang tiyan ko. Kahit papano, may resistencia ako sa bawat lakad namin. Ay kung wala na kong tiyan, baka baluktot na ako. Magpasalamat kayo. Pero hindi ko nilagay ang Diyos sa tiyan ko, mga kapatid. Sa habag at awa ng Diyos. Saksi yung mga kasamahan ko dito manggagawa. Kayo ang saksi. Nanggagawa kami sa gawa niyo sakripisyo, hindi para sa aming sarili, hindi para sa aming tiyan, kundi para sa kalwalhatian ng Diyos. Ayaw kong mailagay ang Diyos sa tiyan namin at sa kahiyaan ng kalwalhatian, dahil wala kami nag-isip ng panglupa dito. Ayaw ko yung katapusan natin, baka masira kami, mapahiya kami. Nasa Bible po yun, hindi ako nagsalita. Philippians chapter 3, verse 18-19. Sabi ni Pablo, itong mga taong ito, maraming lumalakad. At sinasabi ko sa inyo, at sabihin ko sa inyo, nga ba ako nag-iyak na? Nakiiyak na si Pablo. Sabagat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, nga ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak. Nakiusap pa si Pablo na sila ang mga kaaway sa krus ni Kristo. Na ang kanilang kahinanatnan ay ang kapahamakan at ang kanilang Diyos ay sa tiyan at ang kanilang kapurihan ay sa kanilang kahiyaan na isip ang mga bagay na ukol sa lupa. Ano sabi niya, nangwarta ako, kailan man ako nangayo sa inyo? Bitaas yung kamay. Sinong hinigaan ko ng pira sa inyo para malaman nyo kung ako nang mimira? Sinong kinuliktahan ko nito sa pinisahan nyo? Kahit naghirap kami sa Pasol House, kailanman hindi ako nangulikta sa inyo sa inyong tahanan. Hindi ako nagtitext daw, o tayo sipirin nyo na, dalhin nyo na dito. Na wala akong inutangan dito. Sa totoo lang, maraming tinulungan namin dito.
Ako prangka ko magsalita. Ang iba nga hindi pa nagbayad. Hindi namin sinisigil. Yan ang nangangalan ng may pag-ibig. At sincero. Hindi ko sinasabi para saktan kayo, hindi. Sinasabi ko lang ito. Kay gusto ko, sabi ni Pablo, alam nila nandito, linagay ako dito dahil dipinsan ko ang totoong ebanghelyo. Dahil maraming mga taong naninira, supposing to add affliction in my bond. Sapat na magkaroon ka mo ng power of determination. Kahit ano pang salita marinig nyo sa labas, paninira ng tao, may prong kang kapangyarihan na determinado ka, panampalataya, tayuan mo. Don't mind earthly things. Huwag mo isipin yung mga panglupa, mga isipan. Dito pang langit yung atin. Bakit sinasabi ko to? Ito pong pangalan ni Pablo. I am set here just to defend the gospel. Dahil maraming detractors supposing to add affliction in my bond. Bigyan nila ako ng kapaghatian sa aking mga tanikala. Ako prangka-prangka kung magsalita. Bahala kayo kung masikitan kayo. Basta sabihin ko yung totoo. Ay ayaw ko ng plastikan. Hindi ko makayang sa harapan nakatawa tayo. Pag sa talikod, maglibakan tayo. Hindi ko kaya po yun. Kahit anto lang yung abang lingkod nyo, kailanman. Hindi ko kaya maging plastikan sa inyo. Nakita niyo sa puso namin mga asawa dito. We are willing to sacrifice just to serve you para sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ako prangka kong magsalita. May ayaw kong mapaimpirno kayo. Mahal na mahal namin kayo. Dahil maraming mga taong ganon. Pag sumamba dito, binambantayan lang yung paligid. Binabantayan lang yung mali ng preacher. Binabantayan yung mali ng mga manggagawa. Tapos chismis doon sa kabila. Hindi po ang tumong langit. Kung ikaw totoong Kristiyano, pag sumamba ka dito, sambahin mo ang Diyos. May nakita kag wala, bayain sila. Huwag ka mag-entertain ng rumors, mga istorya, walang kabuluhan. Dahil mag-entertain ka, sayang kaligtasan mo. Ang tawag sa imo, ang Diyos mo sa tiyan. At ang kalalatian mo, kahiyaan. At ang katapusan mo, kalaglagan. Bakit? Ang iniisip mo, panglupa lang. Kaya kung iniisip mo pang langit, wala kang pakialam ano nangyari sa church. Kahit magbulubaliktad pa yung preacher working, wala kang pakialam. Kahit anong gawin lang na wala kang pakialam. Because you mind heavenly things. You are not mind earthly things. Ano nakita mo sa lupa, hindi mo pinapansin. Bakit? Kung ikaw ang mga nakita mo sa lupa, pinapansin mo, ang tawag sa imo, your God is in your belly. Ang Diyos mo sa tiyan. Ang kahayaan mo, ang ginatan mo kahayaan. At ang katapusan mo, kasiraan. Because you mind earthly things. Kung langit ang isip mo, sumamba ka dito na sikapin mong madama mong presensya ng Diyos. Uwi ka na matuwa, magalak ka. Wala kang pakialam sa pangyayari dito sa paligid. Bakit? Sabi ng Panginoon I am here just to do the business of my Father. Wala ko pakialam sa ibang business. Sabi ng Panginoon, nang bata pa siya, I am here just to do the business of my Father. What is the business of His Father? To preach the gospel. To save the people, to forgive people, to heal the sick of the people. Sabi ng Panginoon. So, ibang business, wala ka na pakialam dun. Amen? Kung si Anthony, nakita nyo, hubod-hubod diya, wala ka pakialam kay Anthony. Bahala siya kung maghubod-hubad siya diya. Amen? Kung nakita nyo si Saudi nag-inom, wala pakialam kung nag-inom Saudi. Eh kung magsige na inom Saudi, chismison mo. Eh, sige nga inom yan Kaya lumaki yung tiyan, kobra. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Amin ba? Ako, prangkahan lang ta. Para gusto namin lahat na sumasamba dito, malinis ang puso isipan. Bilang purpose natin, langit ang ating pupuntahan. So, aron makatayo ka,
mayroon kang power of determination. Kahit ano pang nakita mo, narinig mo, wala kang pakialam. Because you have the power of determination. Determinado ka, manatili ka dito. Bakit? Dito mo natanggap ang grabing pagpapala. Bakit pupunta ka pa sa iba? Amen? At piliko ka pa sa kaliwa at sa kanan. Manatili ka dito. Bakit? Dito ka pinagpapala. You have to stand to your determination. Nakita ko dito. I seen in my two eyes the power of God, the blessing of God in this congregation. Dito po. Bakit? Punta ka pa sa iba. Maya, maligaw ka pa ng landas. Isa lang ilagay mo sa isip mo. Tayuan mo yung power, kapangyarihan ng determinasyon mo. Kahit ano mangyari diyan, ano makita ko, ano rinig ko, wala akong pakialam sila. I don't care what people say, I don't care what I say, I don't care what I hear. As long I have my determination, ang naglingkuran ko ang ating malapay na. Bahala sila. Amen? Hindi may iwasan sa church. Maraming marites at maraming marisol. Kaya sa unang panahon, nakasulat. Amen? Itong mga tao nagsilakad, sabi ni Pablo, many walks, and whom I have told you open, but now I tell you even weeping. Umiyak na si Pablo, nakiusap na si kapatiran. That they are the enemies of the cross of Christ. Kaaway na sila sa krus ni Kristo. Ang ilang katapos, whose end is destruction, whose God is in their belly, and His glory is in shame, who mind earthly things. Tayo, iniisip natin yung langit, hindi yung lupa. Eh kung dito ka sa lupa, marami kami, pahambugon ka, bulahin ka diyan. Kita mo si Judas, hindi nakabantay. Pinasukan ni Satanas. Amen? Si Judas, kasama ng Diyos, 3 years. Kasama niya, palagi pa sa tabi pa ng Panginoon. Pero sa isang iglap, si Judas, pinasukan Satanas. Sabi ng Biblia, Satan entered Judas. Nang pumasok na Satanas kay Judas, anong ginawa ni Judas? Binintang Panginoon. Ibinta mo na yung leader mo. Siraan mo niya ang leader mo. Chismis mo na yung leader mo. Bininta ni Judas ang Panginoon sa sundalo. Anong sabi niya sa sundalo? Pakinggan yun eh. Pag pumunta ako sa garden, pagyakapin ko at halikan, yun na si Jesus, hulihin yun na, dakpa na. At pati yun. Kaya mag-ingat tayo sa mga kamusta yakap kunwari. Kaya mayroong kamusta Judas, mayroong yakap Judas, mayroong halik Judas. Amen? Si Judas Panginoon, sweet kiss. Pero sabi ng sundalo, ulihin nyo na. Imagine. Mag-ingat tayo. Mag-ingat. Brad, praise the Lord. Okay na, Brad. I love you, Brad. Yakap. Pantayan natin. Kasi si Judas mismo, diyakap at hinalukan pang Panginoon. Amen? Pero tanda, ilhanan, na hulihin ang Diyos. Dito, maraming mga plastic. Kunwari, kamusta? Okay na tayo, Brad. So, wala na tayong division, Brad. Hindi ka na din magsimba, Brad. Oy, bantayan nyo yung style ni Judas. Bakit nakasulat sa Biblia? Para ituro sa church. Dahil maraming mga Judas. Kaya pag mangtingin ako sa jeep, may makita ko sticker, God knows who does not pay. Ang Diyos daw na alam niya, si Judas hindi nagpamasahe. God knows who does not pay. Kung i-shortcut mo nga Judas, si Judas hindi marunong magbayad. Pero yung spelling, hindi naman Judas, it's W-H-O-D-O-S. Alam ng Diyos kung sinong Judas, hindi marunong magbayad. Tingnan mo, sticker lang yun si Judas, hindi marunong mga ineng susi. Si Judas namatay, hindi nagsisi. Hindi na ngayon pasaylo sa Diyos.
Wala. Puro pakunwari na ginamusta ang Panginoon. Hindi na madala sa remorse ang tawag yan. Wala nang pagsisisi. Mag-ingat tayo sa gawa ng kaaway. Si Pilato gani ng hugas kamay. Lord, ikaw bang Kristo ni Isaiah? Ikaw nagsabi niyan. Wala ka palang kasalanan. Hugas kamay, Pilato. Pero siya nang sigaw nga, ipapako siya, ipapako siya, ipapako siya. Nung nalaman niya ang Panginoon ay si Jesus siya taga Nazaret, nagugas kamay. Na mga Kristiyanong ganon. Dami istorya, paninira po. Ay, wala ko nanira. Hugas kamay. Maraming Kristiyanong Pilato. Maraming Kristiyanong Pedro. Anong Pedro? Huy, alagan mo yan. Ay, hindi. Kasama ka. Ay, hindi. Tandaan nyo to, may mga Kristiyanong Pilato, hugas kamay. Mayroong Kristiyanong Pedro, mulimod. Puro matinding hudas. Yakap, halik. Lord, I love you. Anong sabi, mag-ingat sa salatang I love you. Gugma. Ay, ikihudas eh. I love you, Lord. Pero, nakapatay nga gugma. Hinuli yung Panginoon. Hinuli. Dinakip. Kaya grabing nangyari sa Panginoon. Terrible galatigog, isipa, lahat ginawa. Grabe si Judas. Mag-ingat kayo kay Judas. Tahimik man. Murang maraming Judas sa tabi. Tahimik. Bari Andy, mura ako gipatamaan ani. Sabi ng pretsera, bato-bato sa langit, ang matamaan wag magalit. Kung may pagkahudas ka, yun na problema. Kung may pagkapilato ka, sa'yo na problema yan. Kung may pagkapidro ka, sa'yo na problema yan. Ang pretser nagpreprets lang. Wala siyang pinupuntariya. Kaya hindi man ako alam kung sino kayo. Anong ginagawa nyo? Anong istorya? Bulong-bulungan nyo dyan. Kayo lang naman ang istoryahan ay diya. Kaya hindi man ko tipong pretser nga Marites o Marisol. Kaya yan pinakakontra ko, yung chismoso at chismosa. Dito sila pasulas. Tagalan namin ito nagsama-sama ng mga manggagawa. Tanungin nyo sila kung pumupunta ba kami sa kwarto nila. Tanungin mo. Wala akong alam kung anong mga gamit sa kwarto nila. Wala akong pakialam. Kung anong ginagawa sa kwarto nila doon. Wala akong alam. Wala kami mag-asawang ugali magpunta sa bahay ng mga kapatid ng mga worker. Kaya kami, pinipili lang namin pumasok sa bahay. Dahil bakit? Hindi kami mahilig sa Marites o Marisol. Hindi kami mahilig magtanggap istorya walang kabuluhan. Dahil kulang pa ang isipan namin. Magchismis pa kami, makinig pa kami ng istorya walang kabuluhan. Kulang pa yung oras namin, pagising alas 4, magpuri na kami ng alas 11. Pagod na kami, marami kaming transaksyon nilalakad. Pag-abot ng alas 4, pura city, magpahinga kami, pagod na, grabe na, exhausted na ang aming pusipan. Wala na kaming panahon, makinig sa istorya walang kabuluhan, magdugtong istorya walang kabuluhan. Bakit? Hindi po yan ang gawa ng manggagawa na tunay. Kaya tayo ang binamind natin, ang panglangit, hindi yung panglupa. Mga minamahal, kaya kamong Kristiyano dapat maging ganun kamo. Wala kayong pakialam sa buhay ng iyong buhay ng kapwa. Hindi kami nagkailam ng buhay ng may buhay namin kapwa. Wala akong pakialam. Basta kami pakialaman namin yung buhay namin para sa Diyos. Di kulang pang buhay namin para sa Panginoon. Pupunta pa ako sa tahanan para may pagchismis doon. Oy, Butchoy, chismoso ka, Butchoy. Wala na akong panahon. Kulang pa nga panahon namin sa iro namin yan. Mga minamahal. Yan ako, prangka ko magsalita. Ayaw ko ng plastikan. Gusto ko prangkan. Kaya Holy Supper ngayon. Hindi ko magplastikan tadi, hindi ka mapuspos ng Spirit. Magtitika ng bread at saka wine. Sagrado pa naman yan. Tapos magtika ng tinapay. Isa kasi kapatid ni Kristo. Tapos may masamang loob kasi mong kapwa. Sabi ng Biblia, matunglo ka. Sa Bible yan. Matunglo ka. Sa Bible. Susiin mo yung puso, isipan mo nga maging malinis bago ka magtik ng tinapay at ubas. Kaya kumain ka ng tinapay at ubas, hindi ka karapat-dapat marumi ang puso mo, kakain ka ng damnation, tunglo sa buhay mo.
Kaya kailangan malinis ang puso mo. Malinis ang isipan mo. Napatawad ka ng Diyos. Kaya yung kinakain mong tinapay na ordinary, pero ang simbolo yan, lawas ng Panginoon. Katawan ng Diyos na bayubay sa cross. Di tayo pwede magplastikan sa harapan ng Diyos na nakikita niya yan. Sagrado itong pag-take ng lisap. Yung dugo niya na tumulong sa katawan niya, papasok sa puso mo yung wine. Yun ang magpapatawad sa iyo, maglinis sa puso, isipan mo. Kailangan mawala yung marumi sa puso mo. Before you eat that bread and drink that wine, see to it that your heart and mind will cleanse and pure. Because the bread that you take is the body of Christ. And the wine is His blood for the forgiveness of our sin. Mga minamahal, ulitin ta kayo. Mayroon tayong power of determination. Walang demonyo makapababag. No power of the enemy can stand before you and God. There's nothing that can stand between you and God because the greater one is in your heart. Don't give up. God is on your side. You may sense that beginning sa umpisa that you are losing ground. Talo ka, but don't give up. If you feel you losing, if you feel you lost, don't give up. Tayo! Bangon! Singgit, hallelujah! Purihin mo ang Diyos. Don't give up! For God is on your side. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Pigain mo yung puso mo upang makapagsisi ka. Madama mo ang presensya ng Diyos. That is a wake up call for us and a warning. Wake up call and a warning. Magmata na tayo sa katotohanan. It's a warning because di ka madala ng kaway. Because you have a power of determination in your heart and mind. Tayo, barog manatili. Because you experience so much the power and love of God. Magmahalan tayo. Tulungan at kung tayo'y bigo, ay maglimutin Na may Diyos tayo. may Diyos sa iyo. Nagmamahal. Nagmamahal. Don't give up. Our God is on your side. Pagkat ang Diyos sa ating kasama, pag-ibig. Salamat sa pag-ibig mo lang. Magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos sa iyo. Singgit ka. Nagmamahal. Singgit mo galing sa puso. Para mapuspos ka ng banal na Espiritu. Kailangan natin ng gahom. Power of determination. The Holy Spirit na mo impart sa ating kasing-kasing o sa ating hunahon. Hallelujah. 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 Tumahit na mo, sige. Jesus.
sikapin. Singgit na. Papasukin mo sa puso mo ang presensya ng Panginoon. Ang Diyos natin ay pag-ibig. Jesus, hallelujah. Purihin ka ba ng Panginoon? Dahil ka lang. Manawang presensya mo. Tabagin ka mo. Hallelujah. Sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang sarap. Bawat puso mo sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin Diyos ay pag-ibig, magmahalan, magtulungan. Tayo'y bigo, huwag limutin. May Diyos tayo nagmamahal. Kung tayo'y bigo, ay huwag itutuloy na mag-Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat sa mga salita mo, Lord. Ikaw nagtuturo sa amin upang kami magkaroon ng determination in serving you. Then may pangako ka sa amin that no one can stand before us and you, Lord. Dahil kailanman di mo kami pabayaan, mabihag ng kaaway. Mapalayo si mong presensya. Makabantay kami sa gawa ng kaaway. Manatili kaming nakatayo, manatili kaming nakabarong. Because you have the power of determination in our heart. Continue serving. Taas yung kamay habang nadama yung presensya. Pigain yung puso nyo. Hingi kayo ng patawad sa Diyos. Upang kining orasa maging malinis ang puso isipan natin. Mawala sa puso isipan natin ang udyok ng kaaway. Maging malinis, maging putli, maging pure ang puso natin. As we partake this broken body of the Lord, and to drink this cup, the symbol of the blood of the Lord, who cleans our heart for the forgiveness of us. Sabi ng Biblia, ang bawat isa, eksamino nyo ang iyong mga puso. Kaya kung kakain kayo na marumi at hindi karapat-dapat, kakain kayo inom na maging sumpa sa inyong buhay. Itong dahilan kung bakit maraming nanghina, iba nagkasakit, ang iba nangamatay. Wala na digay bigyan ng halaga ang bagay na to. Sagrado ito. Kaya patawarin mo kami. Linisin po si isipan namin. Patawarin mo kami. Gawin mo malinis ang puso isipan namin upang madaliwyan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Tulungan mo kami
maging isang isip namin sa iyo, maging isang aming layunin, motibo, isang aming katawan para sa iyo. Sunod na langin, mga pastor, patawarin mo kami lumusan. Hawakan niyo pong tinapay. Kuptan niyong pan. Nagpasalamat na siya. Kanyang tinipig-tipig, pinigas ang tinapay at sinabi, itong aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Kainin niyo ito sa palagi sa pag-alaala sa aking kainan. Hallelujah. Tawakan natin yung grapes, ubas, simbolo ng dugo ng Panginoon. Tapos sa paniyapon, hapunan, kinuha niyang kupa at sinabi, itong bagong testamento ng aking dugo, gawin niyo ito palagi inumin sa pag-alaala sa akin na minahal. Hallelujah. Lord, we glorify you. We thank you, my God. We exalt thy good one, my Jesus. Thank you so much for the mercy, for the compassion to us. Just forgiving us, Lord. Cleanse our heart and mind. Salamat! Salamat! Thank you so much, Lord, for the love, for the mercy, for the goodness, for the kindness, for the compassion, Lord. You're so forgiving us, reviving us. Hallelujah. Mami na mahal. Masalamat sa Diyos. Yung walang sawang pagmamahal sa atin, pagpaalaala. Pag tayo hindi mabihag ng kaaway, maintindihan natin totoong paglilingkod, nakasulat sa banal na kasulatan. Magkaroon tayo ng power of determination. Walang makatumba sa'yo. Walang makatibag sa'yo. Walang makahaylo sa'yo. Walang makaakit sa'yo. Walang makakabig sa'yo. Walang makatukso sa'yo. Tayuan mong panampalataya mo. Walang salita makabihag sa'yo. Walang paninira makasira sa'yo. Walang makaakay sa'yo. Manatili ka dito. You stand in your faith because you have the power of determination. Tas yung kamay, lahat tayo dumalagin sa Diyos. Sabihin mo sa Panginoon yung problema mo. Sabihin mo sa Kanya yung laman ng puso mo.
Sabihin mo ang nabibigat, nakabigat sa iyo, nakahasol sa iyo. Sakit mo, sabihin mo, iiyak mo sa Diyos. Huwag kang mahiya, umiyak, sumigaw. Abutin mo ang presensya ng Diyos. So that the Lord will hear you and bless you today. Manalangin tayo, tas puso. Opo, dakilang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus. So natalangin ng aming dearly beloved of pastor with his son, Abida. You're in time prophet to God, their beloved children. At di namin makalimutan ng mga alaala. Iniwan ng aming beloved son pastor. Kaya na ganito nakatayo kami sa ilang mga turo, aral, pagmamahal, pangangaral na nagmumula sa iyong salita. Tulungan mo kami, Lord. Panghawakan mo kami. Patatagin mo kami. Let's put in our heart and mind the power of determination to fight against Satan, against detractors of our faith. Tulungan mo kami. May karamdaman, pagaligid mo, Lord. Tutasin mong problema. Baguhin mong buhay. Pagpalain mo lahat, kapatiran. Silang negosyo, trabaho na buhay pagkitaan. Bless them, Lord, so much. Financially, physically, spiritually, Lord. Hold him, Father, closely and tightly, Lord, in serving you, Lord. Remove their vices, their doubts and unbelief, their poverty in their life, Lord. Their weaknesses, Lord. Straighten their faith, my God. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah. Ang isa ka kamay nakataas, ang isa ka kamay mo ipatong simulo. Badlong ang imo sakit, balatin, problema, kirang panglas. Talad, sabihin mo, hallelujah. Ibabang ka Panginoon mo sa aming ligitan sa masinto, Lord. O dalangin mo na, Pastor, I bind up of darkness. Demons, infirmity, sickness, and diseases cast out from the children right on the might of Jesus. Be healed, be healed right now. Problem is past, actually, financially, physically. Remove the poverty and weakness in their life, Lord. Help, Lord, bless them so much, my God, right now. Receive healing, resolve him right now, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin. Everybody say, praise the Lord. Lahat tayo tumayo, mga minamahal. Taas yung kamay. Lokso kita, tulog ka bisis, kusog na pagsinggit. Ikan sa ating puso. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, ayaw mag-absent. Ibilin gina sa ating mga pastor nga ayaw gayon mag-absent. Maningkamot, maningkamot. Aron taloy palanginan ta pirmi sa Ginoo kay pirmi ta sa iyang presensya. Amen ba? Magsimba, magtapat, maghatag, magpakabalaan, mangaral ni Ebanghelyo sa mga tao. Taas yung kamay po. Bayaw kamot nyo. Sa mo mahal nga mga bisita, ibayaw yung kamot. Then sunod kayo sa aking pangalangin. Tanggapin nyo ang Diyos at magsinulsul ka, magsisi. Ipikit ang mata. Sabihin nyo po, dakilang Diyos. Pakinggan niyo ako, dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita, laki na pakinggan, iyong presensya nga aming nabatyagan. Lord, patawarin mo kami sa lahat namin pagkakasala, umpisa kami bata pa hanggang kining oras. Lord, tinatanggap ka namin sariling tagapagligtas. Diyos, og hari ng buhay, isulat aming ngalan sa aklat ng buhay, Lord. Gawin mo kaming tunay mo anak, tunay Kristiyano sa gawa at sa katotohanan. Panginoon kami tanan sa pangalan ni Jesus. Amen ba sa Lord? O po pinasapat sa mga lagay ito, pasaluwas sila, paluy isla nga sila pa yung magiging tunay Kristiyano. Mga lagad sincero, kanimo, luwas salbara problema, ayaw sa datian lang, palangin sila sa matsala bagay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen pa sa Lord. Sa dalangin mala pastor, amen pa sa Lord. May upat kaligamitong kaligtasan, upat. Ang reglamento sa kalawasan, upat. Una, pagtuo. Kadua, naginonsul na kamo. Then pangtulo, bautismo sa tubig. Nakita bautismal tabdiya. Naman ta sa nina, nga ilis, baptismal robe. Para pang bautismo ba? Na isulob ito. Human bautismo ay pasabot ka sa preacher. Pagawas mo sa tubig, bago na ka mong binuhat. Amen. Ang Holy Spirit,
musulod yung kasing-kasing. Anak na kamo sa Diyos. Welcome na kamo sa karihaan ng Diyos. Amen? Ganun lang kasimple. So, padayon mo simba dire, Merkulis, may midweek service kita, alas 4 sa hapon, alas 7 sa gabi. Pag Biyernes, overnight prayer nato, alas 9 sa gabi, Biyernes, mauman as 2 sa buntag sa Sabado. Pagkaroon Domingo, mauni. Alas 8:30, hanggang alas 3 po. Galbisyo po, padayon kamo, palanginan kamo sa Ginoo. Sige po, mamaya, may mga sakit ka mo, balatian, para mampo, mo kamutan. Amen? So, magkuha ta sa special offering. Special offering muna itong kwaon, kay maya-maya, musaka na yung mga finance quadri para sila po yung mga reluin kaninyo. So, maminamahal, malapit na po ang ating anibersaryo. So, yung mga hindi pa nagkabigay ng mga pledges, ibigay nyo na po. Ayon sa iyong taos puso nga pagbibigay, kaya ang pagbibigay ang siyang pagdawat sa Diyos. From your heart, the abundance of the heart, the mouth speak it. Kung anong kadagaya sa kasing-kasing pagbabigay kayo, ganoon din po ang ibalik ng Diyos sa inyo. Palanginan kamo sa Diyos. Kaya ang atong Diyos kilagaran, He is a more than enough God. Sobra sa insakto nga Diyos. Kung magatag ang sobra sa insakto, ibalik din siya sobra sa insakto. Kaya the God that we serve is a more than enough God. Na-pray na? Ang paghatag, na-pray na? Wala pa ba? Sige. Dakilang Diyos, malangini ang makapatiran, hindi nagsasawa sa bigay ng mga special love offering, dogang ng mga kainanglanon sa church. At return the blessing to the Lord, to the President and Pastor, in Jesus' name. Amen. Ngunit kailanman ika'y aking handog. Ngunit kailanman pusong ito'y kaalay. Papuring ito, tanging alay sa'yo. Jesus, ikaw ang aking minahal. Higit sa aking buhay, bigay ko sa'yo lahat. Anak, pag-ibig ko ito ay hindi nagbabago. Iyon at kailanman. Ang buhay kong ito'y laan sa'yo. Asahan mong tunay ang pagsuyo. Damdamin kong ito, tanging alay sa'yo. Jesus, ikaw ang aking inahal. Higit sa aking buhay, bigay ko sa'yo lahat. At pag-ibig ko ito ay hindi nagbabago. Iyon at kailanman. Iyon at kailanman. Galing po, Lord. Iyon at kailanman. Ngayon at kailanman. Uy, nagpala si Bibi. Una naghatag. Yan ang mga batang tularan natin. Gibir. Amen. Wala pa maganta ko, naghatag na siya. Samot ako makanta na. Okay. Inay mo ni mga Pioneer Square. Naghatag na gani si Boy B. Hindi pa kumanta. Uy, ikaduwa nga Bibi. Oh, hindi mga sincero pa tapat, mga tigulang wala man. Amen. Praise God. Habang ang mundo'y tahimik, dahil sa Diyos ay pag-ibig, na si Kristo'y isila, mo'y tatlong hari na sinala, at ang bawat isa ay nagsipay handog ng ialay. Bagong taon ay nagbagong buhay, na
lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan hanahan. Tayo ay magsiawit Yes! habang ang Ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumati ng sakul na dulot ng langit. Tayo ay magmahala at isungkit ang pinaghala. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay mamigaya. May bagong buhay, lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin kasalanan. Tayo'y walang siawin habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumati ng sakot na dulot ng langit. tayo ay magmahalan at isungkit ang at magbuhat Ngayon kahit hindi Uy, ito magbibilas ligaya. at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya. Amen. So, choir. Kami naman, tandaan nyo itong last nga sentence. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko, tayo magbigayan. Ibig sabihin, hindi lang pala Pasko. Kahit hindi daw Pasko, magbigayan pa rin tayo. Amen? Amen. So, ugma, practice ang single and youth choir alas 5 sa hapon. Amen? Kaya wala tayong oras panahon habang ating beloved Brother Joseph dito siya magturo. Kaya malapit na po ang ating anniversary, 18, pilan lang kadlaw, kasi mana. Karon, after the service, children's choir and finest choir. Amen? Karon ba after natong gawain, may practice ang children's choir din finest choir. Ugma naman ang mag-practice single and youth choir alas 5 sa hapon. Amen ba? Sige, nagasinabot ha. Manindog ta tanan, may suon ko. Pasensya na ka mo, kaya medyo hapon na ta. Anthony, ipag-pray niyo po ating closing prayer. Excuse me. Yung mga ihulog niyo sa boxes, puti nga box, 5 piso at ibiyan. Excuse me, Pang. Excuse me po. Bukas, after daw ng youth and single choir nga practice, ay susunod po ang mga choral group. Oo. and Ugma na, members. Ugma, mauna practice mo na ugma, single and youth. Alas 5. Pagkahuman ng single and youth ugma, ang mga choral na. Choral group. Ganon, children's choir at finest choir. Okay po? Praise the Lord. God bless you po, beloved ordinary preacher. Kaya Andy Binias, mga minamahal, tayo po ay magkaisang manalangin at magsalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Isus. Hallelujah! Praise God. Praise the Lord. Opo, dakila at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Mahal na Panginoon, kami nagpasalamat sa iyo sa araw na ito, mahal na Panginoon. Ya kami ay iyong ginabayan, mahal na Panginoon, mula sa pagsimula sa iyong gawain, mahal na Panginoon. At sa bawat yugto na iyong gawain, nandyan ka, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, higit sa lahat, sa iyong matamis na presensya na iyong ibinuhos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami dumadalangin sa iyo, mahal na Panginoon. Pakaingatan mo, mahal na Panginoon, mahal na makatid sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan, mahal na Panginoon. Makarating maluwalhati, mahal na Panginoon, na may galak sa puso't isipan, mahal na Panginoon. Dala ang aming napakinggan na iyong banal na salita, mahal na Panginoon, na siyang nagpapalakas sa amin. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami, mahal na Panginoon, patuloy mo kami pangawakan sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Ito ang aming samot na langin, so nandalangin na malapastor sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po. Maglamanuhay kita na mahal. We love you, the Lord Jesus loves you more. Atong lingkuranan, tabangan natong kamada. Tabang ka mo po ang atong mga pledges, yagin nyo sa boxes dyan. May mga problema ka mo, gusto yung magpatambag, ayaw maulaw. Ang pabautismo, pabilin po, kay bautismohan ka mo.
Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love